Praise the Lord. Tayo pong muli ay nagtipon-tipon para po sa ating Bible study. And muntik na pong hindi ako nakahabol, na flat po ako sa sa my circle. Praise the Lord. And salamat at na-rescue ako nila ni Brother Jude Pagarigon at saka ni Brother Jess. But anyway, ngayong gabi nagpapasalamat tayo sa Panginoon na nagkaroon po tayo ng mga oportunidad na makapagtipon para po sa ating Bible study. So tonight, medyo hindi po masyadong mahaba ang ating po pag-usapan dahil po sa meron po tayong midnight mana pa. So para hindi naman po masyadong magahol naman po ang ating mga oras, ay atin pong gawin na in less than an hour ay matapos po ang ating Bible study. Ngayong gabi ay pag-usapan po natin at nilipat ko po sa Bible study ang aking pong dinidiscuss about the reigning of the Antichrist. So ilipat ko po muna ng sandali at gusto ko pong maintindihan po ng ilan sa mga sumusubaybay po sa atin, na ano ba ang mga sinasabi tungkol po sa paghahari po ng Antichrist. So isa-isahin po natin ito dahil napakalawak po na subject actually ang paghahari po ng Antichrist. And kung tutuusin po, ito na po ang susunod na pangyayari. Ito na po ang inaantay po ng marami. In fact, kahit po yung church ay nag-aabang po dito. But of course, hindi po maganda na maabutan po natin yung paghari po ng Antichrist talaga na as in, nauupo po siya sa templo kasi ika nga ay matindi po na persecution yon. So if the rapture would not come by the time na naghari na po ang Antichrist, I don't think na magiging maganda po ang kalagayan po natin. And I think masusubukan po ang ating pananampalataya by then. Kasi nga po ay it will be compulsory ang lahat po ng sistema ng Antichrist. Ngayong gabi, simpleng pag-aaral lang po muna ang ating gagawin, and sisikapin po natin na inayos ko lang po ang camera. Malinaw po ito. Kasi marami pong mga controversies about yung 666, paano nga ba nga po ba, no? When during the 1980s, akala po ang 666 ay 666 ay itatak po dito na para bang marka ng hayop, no? Ay itatak, kaya may sulat talaga ng 666. But of course, marami na pong pag-aaral na maari pong ang 666 ay isang bagay na dapat alamin pa natin dahil nga po, ang sabi nga po ng ating Panginoon, he that hath understanding shall understand. So, ibig sabihin, hindi po ito ganun kaklarado at hindi rin po ito ganun ka-literal ang mangyayari. Kaya pag-aralan po natin isa-isa po, no? At in the next weeks, ito po ang i-discuss natin. The way of the Antichrist. Paano nga ba siya maghahari at anong mga na-predict na, no? Napakaganda din po nito na mapag-aralan dahil ito pong about sa Antichrist ay pinag-aralan, binabanggit na po ng Bible 2,000 years ago. Wala pa pong technology. Imagine mga kapatid, ang technology po natin ay nag-evolve lamang 200 years ago. 200 years ago lang po ang technology. In fact, mostly 1900 na po nagkaroon po talaga ng tinatawag na breakthrough, no? Nagkaroon po ng breakthrough nung ma-discovery po ang kuryente, and then yung steam, yung gasoline engine, at saka yung mga eroplano, at maging po ang mga bomba.
no? Like yung mga nuclear at saka yung mga atomic bombs. Pero kailan lang po yan? So kung pag-aralan natin maigi, ano po, the technology remains very, masabi po natin basic. Since the day of Adam and Eve until po na mga, sabihin po natin na mga 1500 AD. So, that's about 5,500 years. Ang technology nananatili pong primitive. Ang tao nakasakay sa kabayo, ang mga pakikipaglaban ay gagamit ang lakas ng sundalo sa sundalo, at kumbaga talagang ang malakas lang ang makasurvive. Ang paglalayag po nila ay gamit po yung ang mga barko gumagamit lang po ng layag, kagaya po ni Magellan, di po ba? 1521 lang po siya napunta rito. Layag pa po. Wala pa pong steam engine kasi ang steam engine po ay na-discover about 18th century. So, pagka tiningnan po natin, napaka-primitive po ng teknolohiya na hindi halos nag-develop masyado. Hindi po talaga masyado nag-develop. No? Mga po ang nangyari no mga 1800, 1900, and then 20th century, 21st na po ngayon. Dahil mabilis po ang pagdubli ng teknolohiya. No? Kailan lamang ang tao ay buwan kung abutin, panahon ni Rizal, that was 1890s, pag pumunta po sila sa Mexico o kaya sa Espanya po, abutin po sila ng 3 buwan bago po makarating. Pero makalipas lamang po ang 30 taon mula po na namatay po si Rizal, gumagamit na po ng eroplano sa gera. No? Nung na-discover po or na-imbento po ng Wright brothers ang eroplano noong 1900s, early part of 1900s, bumilis na po ang mga paglalakbay ng tao. Na-discover na rin po ni Thomas Edison yung kuryente at yung lahat po ng mga electrical, na-discover na rin po yung na-imbento na rin po yung radyo, na-imbento na rin po yung telepono, no? Pero after that, another 50 years, dumoble ang teknolohiya. But another 10 years after that, dumoble ang teknolohiya. Now, yearly po ay nagdodoble-doble ang teknolohiya. Kung inyo pong mapupuna, ang inyo pong cellphone, obsolete after 1 year. Ganun katindi ang teknolohiya. Now, titingnan nyo lang po, kailan lang po na ang computer po ay gumagamit pa ng basic po na programming na kailangan mo pa i-type yung kanyang pag-boot mo ay DOS pa po yung gagamitin po ninyo. Yun na po yung nakaabot ng ganong klaseng computer. Wala pa pong mouse. Yun pa lang po ang pinoprogram sa computer. Hanggang sa pumasok po ang Intel, no? Pentium, may Pentium 1, Pentium 2. Ngayon po ay ano na po ang processor? i9 na ngayon. i9, 10th gen. So, by next year, ang i7 obsolete na. Maging i9 na. Pag bumili ka next year, after 1 year, obsolete na naman ang i9. i10 na yan probably. Negosyo Negosyo po ang tapos ang gagawin po nila, mag-iimbento ng mga apps na mabibigat para hindi kakayanin ng mga lumang laptops or lumang computer, papalitan niyo po yun lahat. So ang technology po talaga ay napakatindi ngayon at dumudoble, halos buwan-buwan po ay may mga bagong naiimbento pong technology. Within the span of 200 years po, ay inabot po ng tao ang napakatindi at napakataas na klase ng teknolohiya. Kung ating pong mapupuna, bakit po sa ating kapanahunan? Ngayon lang ba lumabas yung mga matatalino? Hindi po. Bakit? Kasi po, malapit na po humaghari ang Antikristo, kailangan niya po mailatag ang kanyang sistema. Alright? Now, ngayong gabi,
basahin po muna natin sa Bible kung ano po ang sinasabi ng Biblia sa paghari po ng Antichrist. Okay? The rise of the Antichrist po ang ating topic dito. Okay? So kung meron po kayong mga katanungan, i-post nyo lang po sa FB kung sa FB po kayo, at meron po tayong mga magigiting ng mga staff po natin dyan, no? At mga moderators para po ipasa sa akin ang inyo pong mga katanungan. So, alam ko po medyo very exciting ito na medyo masalimuot po ang ating pong mapag-aralan po dito. Pero ito na po kasing susunod eh. Akin pong nakikita, maari po ng Antichrist ay halos po magkadikit mula po sa rapture hanggang po sa talagang pag-upo po niya. So ngayon pa lang, alamin na po natin paano nga po ba maghari ang Antikristo. Alright. Marami po nagsasabi noon, mga Antikristo, si Hitler, pati nga si noon pa si Napoleon Bonaparte, si Hitler yon, si Stalin, si pati yung Papa, si Pope John Paul, marami nagsabi, pati po si yung presidente ng Amerika, pati po si Bush, pati ngayon si Trump naman, no, ang Antichrist. You know, ang mga presidente pong ito ay at ang mga leaders po na ito ay mga taga-ayos lang ng daan ng Antichrist. Sa ngayon, hindi pa po talaga natin matukoy kung sino po siya. No? Yung marami nagsasabi na Antichrist daw ganito, pag binilang mo daw po yung pangalan ay ganito, medyo malabo po kasi. No? So, parang mahirap po patulan yung ganong klase pong mga issue tungkol po sa Antichrist. Gayunpaman, tingnan lang po muna natin kung ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa paghari niya. Alright, basahin po natin Revelation chapter 13. Kung meron po kayong mga Bible, basahin nyo po yung buong chapter after ng ating pong Bible study. Pero para po mabilis po tayo, ito lamang po ang aking babasahin ang 7 or 8 verses lamang po. No? Alright, basahin ko po. And I beheld another beast coming up out of the earth. Verse 11 po tayo Revelation 13. Alright. And he had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. Tingnan nyo pong maigi Marami pong beast ang lumabas po dito. Okay? So may nauna na po actually, no? Kaya nga tinawag na another beast coming up out of the earth. So, mula po sa mundong ito, may lalabas po na isang hari kasi may pag-horns ay hari. Now, kapag titingnan po ninyo ito, ang kanya pong sungay ay kagaya ng sungay ng kordero. So, kaya lang, pagka nagsalita po siya, ay para po siyang dragon. So lumalabas po na ang kanya pong imahen, kunwari pong mabait. Kunwari po siyang mabait, pero manunungay po siya. No? At siya po'y nagsasalita kagaya po ng dragon. Now, marami pong haka-haka na posible po ito pong beast na ito ay maaring manggagaling nga po sa Amerika. No? Ito po yung haka-haka lang po ng marami pong mga nag-iisip. No? I'm sure ang iba sa inyo nagbabasa na rin. So, kasi Amerika, dahil nga sa parang ang Amerika daw ay mukhang magsalita po yung mabait, no? Parang may concern, pero may authority siya na parang kagaya ng dragon na pagka nagsalita siya, parang ang daming mga bansa ang medyo tumutuklap, tumitiklop, no, ang mga bansa kapag nagsalita po ang US. Mukhang malapit-lapit, po. Pero wala po akong may sinasabi na kahit hindi po ako pumapatol kasi sa mga name taggings No? Kumbaga na parang ito siya. Marami na po kasing gumawa niya na sumablay. So, huwag na po tayong sumali doon. No? Ang atin po dito ay baka maaari lang din.
Okay? So magbibigay lang po tayo ng mga karakteristik po ng maari pong gagamitin ng Diablo bago po siya maghari, no? Na siyang maghanda ng kanyang daan. Kasi si Jesus Christ, meron pong John the Baptist. Ang Diablo po, meron din po siyang gagamitin na maghanda din po ng kanyang daan para po siya ay makaupo. So ngayon, pwede rin po na ito ay maaring, sabi nga na ng iba naman, ay maaring China po ito. Kasi ang China, di ba, ang kanilang logo o ang kanilang I do not know kung national animal nila yun or but the national symbol of China is dragon. Di ba? Dragon. Now, you have to remember that the dragon is the devil himself. He is Satan himself in the book of Revelation. The great dragon is Satan himself. Now, pagka tinignan din po natin, may dalawa din po siyang sungay, kaya po ng kordero, pagka maari din po na kasi ang China is a silent giant until recently. Oo. Actually, tinulungan lang yan ng Amerikang ang China para magano ang ekonomiya kasi bagsak na bagsak po ang China nung kapanahunan po ng komunista. Sarado po sila So nagbukas lang po sila ng kanilang ekonomiya lately, no, pero na-maintain po nila ang communism sa loob, pero bukas na po sila sa capitalism, no? Nag-employ po sila ng sistema ng mga capitalism or yung mga kagaya po ng Western na setup. Tinulungan lang din po sila kung tutusin, no? So ngayon, pwedeng parang ang bait-bait niya, ito, bibigyan kita ng ganito, pahiramin kita ng ganito. Kahit yung Pilipinas, di po ba? Galit na galit, magagalit yung Pilipinas sa China dahil sa pinagagawa niya doon sa West Philippine Sea. Maya-maya sabihin ng China, bibigyan namin kayo ng mga bakuna. Unahin namin kayo. O, di ba? Para ang ganda sa pakiramdam, akala mo may concern, ano po? So, maaring ganun din po. Pero wala po tayong name taggings po dito Wala po kasi yan po ay maari lamang po at yun po yung mga katang-isip ng mga scholars na nag-aaral po ng Book of Revelation. So sinishare ko lang po sa inyo. Alright? So gayon pa man, isa po siyang beast. Ano po ang kanyang kapangyarihan? Ito po, verse 12. And he exercised all the power of the first beast before him. So may nauna na po sa kanya, pero ginamit niya po ang kanyang kapangyarihan. Right? And caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed. So, yung unang beast po kasi, doon po siya sa verse 10, pataas po, ay nagkaroon po siya ng sakit na deadly, pero kumbaga, gumaling siya. Di ba? Mukhang malapit-lapit niya. Di ba? May sakit siya, pero siya yung gumaling. At in fact, hinangaan po siya dito, no? Sa kanyang kapangyarihan na magpagaling, no? At ang sinasabi niya nga rito na yung mga sa mundo ito, sa lupa, ay gagawin po niya na sasambahin yung una pong lumabas na hayop. Right? So medyo malalim-lalim pa po, ano? In verse 13, anong sabi niya? And he doeth great wonders, so that maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. So, actually, itong wonders na ito, hindi naman to talaga sa ngayon magiging wonder, but rather fear na po ang mangyayari dito dahil po ito pong mga fire come down from heaven na ginagawa po nila, it's not actually a natural phenomena, but rather it is man-made. And most probably, baka ito po ay mga missiles or mga kumbaga mga nuclears na maaring pong pasabugin po ng mga bansang ito. Anong sabi po ng 14? And he deceiveth them that dwell on the earth
by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on earth that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword and did live. So, ang gawin po niya ano na ito, forerunner lang po ito, itong beast na ito, no? Dadayain niya po yung nasa mundo na sa kanyang pinapakita na mga himala, ano po, at kapangyarihan nasa mata mismo, no, ng hayop na ito, sa harap niya mismo ay nangyayari po. At sinasabi nga sa mundong ito na gagawa daw sila ng image ng beast na meron pong sugat at nabuhay. So, marami pong mga hakaka din po dito tungkol po sa isang bansa na ito na or hari na ito or sino man ito na nagkaroon po ng sugat pero nabuhay. Ano po? Pero ang image po na ito ng beast, alam nyo po ba, tingnan natin sa verse 15. Pag-aralan natin maigi. And he had power to give life unto the image of the beast. Paano po na ang imahen ay nabuhay? Buhay that the image of the beast should both speak. Alright? Nagsasalita daw yung image. Dati-rati, wala pa po ito ng mga teknolohiya. Wala pa po. Matagal pa po bago po dumating ang teknolohiya. Ano po ang tinutukoy dito? Actually, this is the digital or the computer age na po ang tinutukoy po dito. Na gagawa po siya ng image na kung saan ang image na yan ay magsasalita. So actually, the devil would use the digital technology, brethren, no? The digital technology para po na ang lahat ng tao, lalabas po ay ganito, hindi po tayo lalabas doon sa munisipyo para magsamba. Ang mangyayari po sa harap po ng mga technology na ito, dito na sasamba ang tao. Oo. At ang image niya, doon niya ipapalabas yan. At sasambahin mo yan. So darating ang araw po mga kapatid, dahil nga po sa kailangan ikaw ay nakamonitor ka, gagawa din siya ng paraan para mamonitor ka, para malaman niya kung nagsamba ka o hindi. Now, dati-rati hindi naman po natin, screen lang po yung mga laptop, mga tablet, mga ano, di po ba screen lang naman po yung papel, minsan makita po nga natin, baka lang po yan, kristal lang po yan. Noong unang panahon, wala po yan sa isip nung nagsulat po na ito na si Apostol Juan. Wala po, hindi niya nga po maintindihan eh. Pero ang sinasabi niya na itong image magsasalita. So ano po ito? This is now the last or the last days technology na kung kagaya po sa atin mga kapatid, before wala pa pong TV, wala pa pong kahit nga po radio noon wala. So everything wala po talaga, hindi mo imposible po na ang picture ay mapagalaw po na mapagalaw at mapagsalita. That was in 1800. Kailan lang po naimbento ang TV? Oh. Nung naimbento po ito ni Charles Babbage yata po 'yon, ang television na mga tao, pero black and white pa po 'yun. Pero nagsasalita ang picture. Di po ba? Nag-unti-unti. Pero, in the end, mga kapatid, kagaya po ng ginagawa nga po natin dito, may oras po na idideklara ang Diablo na magsasamba ang bawat isa at nakamonitor. Now, ngayon po, ang mga laptops ngayon, hindi mo po yan masabi. Kung may mga sensors po yan na pwede pong ng mga sensors din na nasa tao. Alright? So hindi po natin yan alam na ano mga pero the image of the beast dito po yan lalabas sa mga computers po, maging po sa TV. Kasi TV picture lang din naman yun pero nagsalita. Hindi po ba? So ngayon, diyan po. Kaya po ito po tandaan ninyo pag sinabi po ng Antichrist bandang huli na magsamba ang lahat, kailangan ka magsamba. Kung hindi, meron pong, mamaya babanggitin ko po sa inyo,
ang natuklasan pong technology na ginagamit po na after the war, meron na pong technology na gano'n. So medyo simplihan ko lang po muna dahil introduction pa lang po tayo. Sa susunod pong mga linggo, bibigyan ko po kayo ng mga detalye ng mga akin pong pinagsasabi ngayon. Alright? So ngayon, bigyan ko lang, magkwentuhan lang po muna tayo ngayon. At pag-aralan po natin kung ano pong sinasabi ng Biblia. Pero ito po ang matindi because the beast should both speak and cause that many as would not worship. Take note, the image of the beast should be killed. Wow. Nakita nyo ba na nangyayari ito sa mga pelikula ngayon? Nakaharap ka, bigla na lang manlalambot ka. Na-control na pala yung mga nerves mo. No? Papatayin ka pag hindi ka magsamba. Alright? So ito po yun, no? Now, ngayon, ano ang mangyayari? Anikosit all, dahil dito, kailangan magsamba eh. So, dahil dito, kailangan mamonitor ang bawat isa paano niya gawin yon. Dahil ang sabi niya sa 16, anikosit all. All. Kaya po hindi po maganda pag naiwan ka po rito, I do not know how will you survive. Yung sabi ng iba, di po ba, yung, okay, banggitin ko po, yung saksi ni Jehovah, umaasa po sila na dito po sila sa lupa. Pero kung dito ka sa lupa, sa millennial reign, may millennial reign naman talaga ang Panginoon po. Pagkatapos po ng Antichrist, it's just a matter of after 7 years po, mag-aari po si Kristo. At napakaganda po na magiging anong nangyari sa mundong ito. Ang tanong nga lang, paano ka makarating doon kung dito pa lang sa Antichrist na ito ay hindi ka na makasurvive? Hindi po ba? Kaya po na kung ikaw ay gusto mo pong maiwasan po ito, ang simpleng pamamaraan lamang ng Panginoon, the power of God unto salvation is the gospel. Kaya inunahan na nga ng Panginoon eh. Ngayon, kung ayaw mong mangyari ito sa'yo, sundin mo ang gospel. Ano po ba ang gospel? Pagka tinignan po natin ang gospel, sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, ano po ba ang gospel? The death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Now ngayon, ano ang the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ? Ayon naman po sa Romans chapter 6, sabi niya, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Ay tinatanong niya nga, shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. Anong ibig niya sabihin? May kamatayan. Ang kamatayan ni Kristo, meron din pong kahalintulad na kamatayan sa atin. Ano po yung kamatayan na yun? Ang lumang pagkatao, dapat mamatay. Ano po yung lumang pagkatao? Yun pong masamang bahagi po natin. Yung pong makasalanan na bahagi po natin, dapat po na ito'y mamatay. Paano siya mamatay? Sa repentance. Right? Yan pong repentance. Now ngayon, dahil may namatay, kailangan po ilibing mo po yon. Ilibing po natin dapat ang lumang pagkatao. Saan po yun nangyayari? Sa bautismo. Kaya ang bautismo po dapat lubog. Hindi po pwedeng binubuhungsan ka lang o kaya ini-sprinkling ka lang. Kailangan ilubog ka. Bakit? Inilibing mo ang lumang pagkatao. Right? Now ngayon, paano ma-apply sa iyo ang kahugasan sa kasalanan? Dahil ang kahugasan sa kasalanan, sabi po ng Hebrews, ay sa dugo ni Kristo. And sabi pa nga ng Acts 20 na binili ng Diyos ng kanyang dugo ang kanyang mga pinili. And so, paano po ma-apply ang dugo sa atin? Ma-apply lamang po yan kung sa bautismo po ninyo nakadeklara ang pangalan ni Kristo. Opo. Nakadeklara dapat ang pangalan ni Kristo. Kaya nga po sabi po ni Peter sa Acts chapter 2 verse 38, anong sabi niya nung nagtanong ang mga tao, anong gagawin namin? Very straight on the point si Apostle Peter. Ang sabi niya, repent and be baptized every one of you. So lahat mong nakikinig ngayon, lahat mong maaabot ng mensahe na ito ngayon, dapat po kayo ay mabautismuhan sa pangalan ni Kristo. Bakit sa pangalan ni Kristo? Kasi dapat ang pangalan na ibautismo sa iyo, yung bumili sa iyo, yung nagbayad ng utang mo. At yan na ngayon ang maging master mo dahil ang una mong master, si Satanas. Binili ka ng Panginoon. Paano niya ma-apply ang pagkabili sa iyo? Doon kung ikaw ay mag-decide na mabautismuhan
sa pangalan ni Kristo. Alright? Now ngayon, paglabas mo sa tubig, sabi po ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So anong ibig pong sabihin? Sa bautismo po natin, paglabas po natin, bagong nilalang ka. Ang lumang pagkatao mo, manamula po sa kay Adan at saka kay iba, inilibing mo na yon. Paglabas mo sa tubig, makilala ka pa rin na ikaw yon. Pero sa mata ng Diyos, bagong nilalang ka. Ang iyong kasalanan ay hindi na nabibilang. Ang iyong kasalanan ay hindi na alalahanin ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia, sabi ng ating Panginoon, though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Wow. Praise the Lord. Yan po ang pag-asa natin. At hindi lamang po yan na mahugasan ka sa kasalanan. Ang gusto ng Diyos, siya mismo ay mananahan sa iyo at mapuspos ka ng banal na espiritu para po sa araw po ng pagtunog ng trompeta, sa rapture, ang espiritu ni Kristo, ang espiritu, ang banal na espiritu na nasa sayo, siya ang papalit ng iyong katawan para po na ikaw ay makapasok sa langit. Right? Yan po ang pag-asa ng tao kung gusto niya po na hindi na po siya makaranas ng matindi pong paghihirap. Ibig sabihin kasi, pagkatapos po kasi nito na makaupo na po ang Antikristo, mahirapan ka na po. I do not know kung makasurvive po ang isang tao. Ang Christians. Kung sasabihin niya na, hindi, magpakamatay na lang ako, papatay man nila ako papatayin, hindi na ako magpamarka. Naiiwan ako sa rapture. Naiwan ako sa rapture, so ayaw ko na. Alam ko, maging totoo pala yung sinasabi ng Biblia, hindi ako magpamarka. Okay, posible, ikaw kaya mo. Paano kung ang nakapila anak mo? Ang nakapila doon ay mahal mo sa buhay. Maliliit pa yung mga anak mo, nakapila doon. Anong gagawin mo? Kakayanin mo bang makita sila na yung mga ulo nila naghihiwalay sa katawan nila? Kung yun man ang kamatayan na ipataw, nakikita mo, posible. Lalambot ka, sabi mo, sige, hindi naman siguro totoo yung sinasabi ng Bible. Hindi po ba? Kaya po mga kapatid, ngayon po ang pag-asa natin. Nakakalungkot lang, ang dami pong ayaw tumanggap ng offer ng Diyos. Kumbaga, inofera na po tayo ng Panginoon eh. No? So mga minamahal, ito po, ang mangyayari po kasi, sa 17 na sabi po, that no man might buy or sell. Paano ka mabuhay? Hindi ka makabili? Hindi ka rin makabenta. Hindi ka makapagtinda. Save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Pag-aralan po natin yung susunod, itong name na ito. Pero ang sabi, basta markahan ka. Kung wala kang marka, hindi ka makanegosyo. Hindi ka makabili, hindi ka makapagbenta. Pero ito nga sabi ng 18, kailangan medyo malawak-lawak yung pangunawa. Sabi nga rito, here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast. For it is the number of a man, and his number is 666. Right? 666. Bakit kaya po 666? Kasi po, kung titingnan po natin, man was created on the 6th day. Tama? Sa Genesis. Man was created on the 6th day. But the three are numbers used by God many times when He want to make miracles. Yung kapangyarihan ng pagka-Diyos, ginagamit niya, He used the number 3. Yung iba naman, ginamit nila ito para Trinity nga daw ang Diyos. 3 days and 3 nights po ang Panginoon. Pati po yung mga sinasabi niyang 3 araw, di ba? So, ngayon, ito pong
666 means man, which is 6, making himself God, using the 3. So 6, 6, 6. So he's the man making himself God. Uhaw na uhaw siya eh. Uhaw na uhaw siya na tawaging Diyos. Kung maintindihan nito, no? Hindi siya na kontento sa kanyang pwesto. Hindi siya na kontento sa pwesto, gusto niya pa umangat pa, lampas sa Diyos. No? So ngayon, ang nangyari po sa kanya, siya ngayon ay mag-aari po sa Jerusalem. So, mga minamahal, ito po ay ang gagawin niya na meron pong tatak sa, sabi niya nga rito, he calls it all, both small and great. Bata, matanda. Rich and poor. Mayaman, mahirap. Saan ka? Free and bond. Doon po sa mga malayang tao o kaya nasa bilangguan. To receive a mark in the right hand or in their foreheads. Right hand or forehead. Ito po, ilalagay po yan. So ngayon, ang Israel po ngayon ay naghahanda. Ipakita ko po yon next week. Ang paghahanda po ng Israel para po sa pag-upo ng kanilang Misayas. Ito po ang very ironic because Israel, until today, they had been praying for the coming of the Messiah. And they believe the Messiah is coming very, very soon. Why? Dahil po ang mga dapat ihanda po para po sa pagdating ng Misayas, ayon sa kanila, inaayos na. Maliban na lang sa templo. So meron na po silang red heifer, meron na po silang mga silver utensils, meron na po silang mga napatawag na rin po yung mga full-blooded Aaronic priesthood, meaning mga lineage talaga ni Aaron. Pinatawag na po sa buong mundo. Nandun na po sila ngayon sa Jerusalem at tinitraining na po sila doon po sa may bahagi ng Jericho. Naglagay po sila ng tabernakulo doon at sila po ay nag-training kung paano po gagawin ang paghahanda. Dahil ayon nga po sa kanila, malapit ng darating daw ang kanilang Misaya. Wow. Ito pong Misaya na inaantay po nila, ito pong Misaya na sinasabi ng Book of Isaiah. Unfortunately, dumating na hindi nila nakilala. Dahil iba yung pananaw nila sa Misaya. Ang sabi nila, Misaya magiging hari. Ang Panginoong Hesus ay karpintero. Tapos wala pang sariling bahay, naglalakad-lakad lang kung saan-saan. Sabi niya nga sa isang tao na gustong sumunod sa kanya, sabi niya, susunod ka sa akin, wala nga akong unan na mahigaan. Susunod ka pa sa akin? Yan sinasabi ng Panginoon. Kaya hindi nila matanggap-tanggap. Tingnan po ninyo, sino po ang unang bisita ng ating Panginoon? Ay, mga ordinaryong mga pastor, yung nag-aalaga ng mga tupa. Yun po kanyang unang mga bisita. Yun po sinasabi nila na 3 hari, hindi po hari yun, mga wise men. Wise men po yun, napunta sa kanya. So ngayon ang Israel po yung naghahanda para po sa pagdating ng Messiah. Unfortunately, sabi rin po ng Bible, sabi ng Panginoon, dumating ako sa pangalan ng aking Ama, hindi nyo ako tinanggap. Pero siya na darating sa kanyang sariling pangalan, tatanggapin nyo siya. So meaning, madisib po ang Israel at tatanggapin po nila ang kanilang Misaya. No, ngayon, di po ba, medyo mahirap-hirap paggawin yan. Pero ang Israel ngayon, nagbago po ng stand. Ang ginagawa po nila, nakikipagbati na po sila na ayon sa kanila, magkakapatid naman po sila. Totoo naman po, mula po kay Abraham, ang mga Arabo po ay galing po kay Ismael, sila naman ay galing kay Isaac. Pagdating naman po sa kay Isaac, ay nagkaroon din po ng 2 anak. Ito pong si Isaac, si Esau at saka si Jacob, ay nagdayaan din silang 2. So si Esau nagalit kay Jacob, so Jacob went out, and then pagbalik, napalitan ang pangalan niyang Israel. Ito namang si Esau, lumaki din bansa, kagaya ng mga Arabo. Magkakapatid lang din po yan sila, magpipinsan. Ano po? Ngayon, galit na galit sila dahil nga po sa nang daya itong si
Jacob at nakuha niya ang kanyang pabor. So that's why ayaw nila ibigay ang lupain ng Israel. Pero siyempre sabi naman ng Israel, binigay sa amin ng Diyos to. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ng ama ni Ismael, ang Diyos ng ama ni Isaac, itong Diyos na nagbigay sa amin ito. Yon. So ngayon ang gera po ay hindi matapos-tapos. Pero ngayon, ang hakbang po ng Israel ay magkakaroon po ng kapayapaan. Kapayapaan sa lahat ng mga bansa. Malapit-lapit na po yan. Praise the Lord. So, ito pong kapayapaan na i-offer ng Israel, ito po ang sinasabi nila na magkakaroon po ng panibagong pananaw ang mga bansa. Yan po yung mga radicals na yan, no? Yung mga kasi actually ang mga ibang Muslims kasi hindi na sila ganoon ka init laban sa Israel. Ang galit na galit talaga ito yung mga radicals, no, yung mga parang nagiging rebelde, no, sila po yung galit na makabalik ang Israel. Pero hindi po natin masabi dahil ang Israel po ngayon ay nag-o-offer po ng kapayapaan at 3 bansa na po ang nagtumanggap po, no. Nauna po ang Egypt, pangalawa po ang Jordan at pangatlo naman po ang United Arab Emirates na binanggit ko po sa inyo nung mga nakaraang Bible study po natin. Alright, now, paano maghari po ang Antikristo sa Templo ng Jerusalem? Ang sabi po ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first. Wow. Marami pong interpretation na lumabas dito, pero ang simple pong pagkabinasa mo po ito, very simple ang mensahe. Bago po umupo ang Antikristo at bago po dumating ang ating Panginoong Hesus, bago po ang rapture, marami po ang matitisod. Marami po ang mawawala ng gana sa paglilingkod. Marami pong magbabackslide. Kung ano man yung reason nila, ano man yung mga kadahilanan nila, I don't know. And I don't think na yun nga yun ang totoo. Ang katotohanan po dito, kasama po sila sa nag-fall away. So don't be this kind. Wag po nating pilitin or wag po nating payagan na ang ating mga sarili masama sa mga matanggal sa simbahan, sa mga matanggal sa paglilingkod. Kasi palatandaan po yun na marami po, there will become falling away first. And that the man of sin be revealed. Siya po ito, ang Antichrist, no? The son of perdition. Right? Sabi sa verse 4, who opposeth and exalted himself above all. Wow. So gustong-gusto niya to ikanta sa kanya yung above all. Yung kanta na above all, di ba? Kinakanta natin sa Panginoon. Palagay ko gustong-gusto niya to na siguro habang nag-worship tayo sa church kasi nandun din naman siya eh. Sabi nga nandun din siya sa lahat ng panig eh. Posible pag narinig niya above all wealth, no? Siguro naisip niya darating ang araw, ako yan ang inyong kakantahan. Di ba? Gustong-gusto niya to above all. No? Sabi rito, he exalted himself above all that is called God or that is worship. So gustong-gusto niya talagang sambahin siya, mga kapatid. So that he as God seated in the temple of God showing himself that he is God. So magpapakita talaga siya na matindi siya at may kapangyarihan siya. Uupo siya po sa templo ng Panginoon. Saan po ito? Ito po yung sa Jerusalem. At ito po ipapatayo pa lamang. Ito po tinatawag na third temple. Ang first temple po ay ginawa ni Solomon. At ang second temple po ay yung ni-restore ni Ezra at saka nila ni Nehemiah. No? Pero ang naabutan po ng ating Panginoon ay templo po na pinaganda ni Herod the Great. Pero hindi po umupo doon ng Panginoon. And in fact, hindi po siya na-ordain sa loob. Doon siya kay John the Baptist sa labas. Nilinis niya lang yung labas, pero hindi po siya naging saserdote sa loob. Kasi hindi po, ito po ay maging mas malawak po ang kanyang coverage because he is under the order of Melchizedek, not the order of Aaron. Ang nasa loob po ng templo, order of Aaron lang po yun. Aaronic priesthood kung tawagin. At yan po ay dapat galing sa lahi ni Aaron at saka ang coverage po nila ay Israel lang.
Pero kay Melchizedek naman po na order, na sabi pa nga po ng Hebrews, binabanggit po doon, na ang ating Panginoon ay may mas malawak na coverage, no? Because si Melchizedek ay mas mataas kaysa sa Aaronic priesthood. Dahil ang Aaronic priesthood nagbigay ng ikapo kay Melchizedek sa pamagitan ni Abraham, na kung saan si Levi ay nasa sinapupunan pa, no, at the bosom pa ni Abraham. So mas mataas po ang level ng ating Panginoong Hesus, no? Kaya ito pong templo na ipapagawa ay bababa po ang mag-aari po ang diablo, at doon siya po ang magsasabi sa buong mundo, ako ang Misaya, ako ang Diyos, at lahat ng mga tao sasamba sa kanya. Praise the Lord. So ngayon mga kapatid, mag-o-offer po siya ng pansamantalang kapayapaan sa buong mundo, at ang mundong ito ay maniwala. Di ba ang gulo-gulo? Gera dito, gera doon. Napakagulo. Riot dito, riot doon. No? Revolution dito, revolution doon. Ang dami po, no? Pero siya po ay magkakaroon po ng offering. Pero pagbibigyan po siya actually ng Panginoon ng 3.5 years na magkakaroon po na ipakita niya ang kanyang skills to manage. No? But after the 3.5 years is finished, 3.5 years ulit, na ibuhos naman ng Diyos ang galit niya sa bawat isa. Dito na naiwan sa lupa. Matindi po yun. Pag binasa po natin yan, meron pong 7 bowls, 7 vials, 7 trumpets, 7 seals na ibubuhos po bawat isa. Sabi pa nga ng anghel, kaaba sa kanila na nananahan sa lupang ito, dahil sabi niya sa pang-apat pa lamang na mangkok ang naibuhos, hindi, at wala pang pang-5. Wow. Kalahin mo po ninyo, no? At ang mga tao na yon magsasabi na rocks follow us. No? Patayin mo na lang kami. No? Ganun po katindi. Ganun katindi ang mararanasan po kapag naiwan po tayo sa lupang ito. Praise God. Kung hindi po tayo makasama sa pagdating ng Panginoon, kaya po mga kapatid, wala pong sapat na bagay sa lupang ito na pwede po nating ipalit sa ating pong kaligtasan, mga kapatid. Sa amin po mga mahal na bisita na nakikinig po ngayon, panahon na po ito para gumalaw po kayo para sa inyong kaligtasan. At kapag kayo po ay maligtas, hindi lamang po kayo ang maligtas, maliligtas nyo rin ang mga mahal nyo sa buhay. Maliligtas nyo rin ang mga taong nakikinig po sa inyo, mga kapatid. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 6 verse 14, sa darating na araw, sabi niya, they offer healing of hand for the wounds of my people, saying, all is well, all is well. Dito pa galing yung all is well, all is well. Kasi ang word kasi na all is well, ito po yung word na binabanggit po ng watchman. Meron pong nagbabantay, di po ba? So meron pong first hour, second hour, third hour. So meron po yan na tinatawag na first watch. Ang first watch po ay 6 to 9. No? Ang second watch, 9 to 12. Okay? Ang third watch, 12 to 3. Ang fourth watch, 3 to 6. Tapos umaga na ulit. So per hour na naman ulit. So bawat watch po na ito, first, second, third, and fourth watch, ay magsisigaw po yan. Kapag wala pong may nakitang danger, sisigaw po sila, all is well. All is well. Yun po yung kanyang gagawin. Siyempre, kapag may kalaban, iba na po magbibigay po siya ng signal na, oy, maganda kayo lahat, meron tayong kalaban. Pero ito po yung sinasabi, na sasabihin ng mga alipuris po ng Antikristo na ito, na ang lahat ay magiging maganda, ang lahat ay magiging maayos. Pero anong sabi ng Panginoon? When nothing is well. Wala po sa mga kapanahonan na yun ang magiging mabuti. Praise God. Mga kapatid, ito pa ang gagawin ng Antichrist. The Antichrist will change laws and seasons. Babaguhin niya po ang mga batas at ang mga routines ng kapanahunan. Hindi po ba na parang, kaya nga nakikita ko mga kapatid na ito pong pandemic na ito,
gawa-gawa lang ho talaga na ma-exercise, ma-practice lang kung anong gagawin. Ito pong sabi ng Daniel chapter 7 verse 25, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws. Oh. And they shall be given into his hand. O, ito na po yung pag-upo niya. Babaguhin niya po daw yung mga kapanahunan. No? Ang times po kasi ay ang isang time, isang taon. Ang times, 2 taon. Yun po yung prophetic na bilangan po ng word na time. Time is 1 year, and then times, pag sinabi niyang times, hindi po yun yung sobrang dami, kundi 2 lang po. So 2 years, pag time lang pong binabanggit, 1 year. Yun po yung sa Daniel na bilangan po. Now, babaguhin niya po ang mga kasuguan. Hindi po ba nakita po ninyo na bigla lang po nabago yung mga kasuguan po natin nung nagkaroon po ng pandemic? Very simple, no? Wala eh. Walang kahit ang Kongreso nagmamadali eh, na para mabago ang mga batas. Pati po ang panakapanahunan, no? The times. O tingnan po ninyo, yung atin pong klase, dapat June. Ngayon po ay September na. O. Hindi po ba? Malaki pong pagbabago ito. At ito po ay madali. So ito pong gagawin niya kasi sa bandang uli. So most probably may gagawin po siya. Parang lahat ay magiging just, it will just follow in order. Ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya po ako naniniwala, mga kapatid, na binabanggit ko nga po, na ito pong virus na ito, ginawa po ito ng tao at ikinalat sa tao. Yung sinasabi po nila galing sa hayop, maaaring totoo pong galing sa hayop kasi ang hayop po ang ginagamit para po na mag-develop ng virus. Kasi ang virus po kailangan ng host. Pag walang host, ang virus, mamamatay din. Kaya nga po kung maiwan lang po siya sa mesa, after several days, mamamatay po siya kasi walang host eh. So dapat may buhay na host. So nilalagay po nila yan sa mga hayop. Kagaya, ang pinakamalakas po ang immunity, yun po ang mga paniki. So doon po nila nilagay ang virus na yun. So yung paniki naman, pag na-develop na yung virus na malakas, ilip na yun sa tao. So ngayon, ang lahat na ma-infect, madali. Ngayon, makita po ninyo alam niyo ba itong sabi ng mga doktor ngayon? Bakit daw bumaba ang mga rate ng namamatay? Bakit daw bumaba ang rate ng namamatay? Diba? Dati mataas, diba? Ngayon sa Pilipinas nga 2,000 pa lang tayo, 200,000 na yung na-infect. So ibig sabihin wala pang 1%. Halos mahigit lang 1% ang namatay. So sa 100 na nagka-COVID, isa lang mamamatay? O ano yung napakababa ng mortality rate niya? No? Pero sabi ng mga doktor, alam niyo ba kung bakit? Sabi niya, nag-adjust daw ang virus. Matindi, sobrang talino. Nag-adjust ang virus kasi ayaw niya na mahiwalay sa host. So, ang mangyayari, itong mga virus na ito, nag-i-stay lang. Humina siya, pero nandyan lang. Kaya masabi ng mga doktor, hindi po ito yung sinasabi na yung gumaling po sa COVID, hindi po ibig sabihin na wala na siyang COVID. Meron pero hindi na kaya. Hindi, kumbaga natutulog na. Yan po ang mangyayari. Kumbaga. So ngayon, dahil po sa ganito lang na napakasimpleng sistema na bago ang mga panahon, na bago ang mga batas. Tingnan po ninyo mga kapatid. Iba na ngayon ang batas. Ang batas ngayon, pag lumabas ka walang face mask, bilang makasuhan ka. Dami pong mga nilagay na batas. And they shall be given, ito ang ibinigay sa kanya ng Diyos. And they shall be given into his hand until a time, time, and times, 2 plus 1, 3, and the dividing of time, hati ng time, which is half of the year. So, 3.5 year na pagbibigyan po
ang Antikristo. Praise God. Ito po ang kanyang paghahari. At alam niyo po ba, kapag ikay nakatanggap ng mark, ito po ang mangyayari sa iyo. Revelation 14. Malapit na po tayo matapos, verse 9 to 10. And the third angel followed them, and saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same, take note ha, take note, the same shall drink of the wine of the wrath of God. Oh, pag ikaw ay maiwan at ikaw, or kahit hindi pa maiwan, kasi magkakaroon po ng overlapping eh. Siyempre, hindi naman po yung bigla na ito yung Antichrist, nandito tayo, tapos parang, kumbaga, hindi natin maramdaman. Ramdam po natin yan, ganun yan. Kaya lang, yung pinili ng Panginoon, yung mga sumunod ng mabuting balita, yung namuhay kay Kristo, ihiwalay lang yan. So, kapag nahiwalay ka na, ang maiwan po dito, yan. So, that means, kahit nandito po tayo, posible po mag-offer na po ng markahan ang Antikristo na hindi pa po natin nakikilala sa ngayon. Kahit nandito pa po tayo, wala pang rapture. Tingnan po ninyo, matagal na po, several years ago, ang mga bansa po sa Europa, nag-require na po ng microchip. Ganoon na rin po sa Mexico at sa iba pong bahagi, may mga kumpanya na po na nag-require na po ng RFID sa loob po ng katawan ng tao. So that means, i-discuss ko po yun sa inyo, paano nga ba, kung yun nga ba ang mark of the beast. No? Pero maaring ang mga marka po na ito sa forehead, kapag tinanggap po ng tao yan, sabi niya rito, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture in the cup of his indignation. Very pure na galit, no? Na matindi po, mga kapatid. And he shall be tormented. Ito po matindi, He shall be. Sa mga nagpatatak na dyan, tuwan-tuwa pa yan sila, na, high-tech ako, tit. Ganyan lang yung kamay, tit. Tuwan-tuwa pa siya. Pero itong matindi, he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Mga minamahal, hindi po basta-basta na mabiktima po tayo ng Antikristo or sa kanyang pagmamarka. Now, ngayon, mga kapatid, paano naman ang mga lumaban para sa kaligtasan? Yung mga tumayo para sa kaligtasan. Revelation 15:2. Ano sabi niya? And I saw, as it were, a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast. Yung mga nagtagumpay, no? And over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. Mga minamahal, kung tayo po ay magiging victorious po laban sa mundong ibabaw na ito, sa mga sistema po ng diablo, tayo po ay makakasama ng ating Panginoon. So you can never be victorious unless you obey the gospel first. The gospel, sabi po ng Romans 1:26, is the power of God unto salvation to those who believe. So, ngayong gabi, mga kapatid, hanggang dito lang po muna tayo. Sa sunod po na linggo, bibigyan ko po kayo ng mga detalye ng ilan sa mga binanggit ko po. Kaya pa man, if you have questions, you can write it down. But before that, why don't we come to the Lord Jesus Christ? Isa po sa mga kailangan po natin na hindi po tayo maiwan dito.